nagbago. Siguro may tanong niyo ako, ikaw Bishop, magpi-55 ka na, meron pa bang bago? Yes. That's why I continue writing every day. And there is always a first time to discover the self. There is always a first time. Bakit ko ini-emphasize ito? Dahil ito ang kahulugan ng pananampalataya. Ay hindi tayo nagsasawa sa ating sarili. That is why we are so interested in ourselves. Why? Dahil naging interesado sa atin ang Diyos. Kaya nga siya sinilang naging taong kamukha natin dahil interesado ang Diyos sa iyo. Kaya kung hindi tayo interesado sa sarili, make God a liar. Interesado ang Diyos sa atin. Interesado ang Diyos sa ating kapwa. That is why do not reduce yourselves to what is familiar. Our experiences tungkol sa ating sarili every day. And if we are willing to listen, willing to understand natin ang Diyos. Intindi nito. Di ba kung minsan para bang familiar na tayo sa sarili natin, no? And that is the worst that can happen to us. I think the best that we can do is to be interested sa ating sarili. Is this something new? No. Dahil ang sinabi ng Panginoon, isa sa kanyang iniutos, love one another. No, love your neighbor as you love yourself. Which is the first? Loving the neighbor? Love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Kasi ang pagmamahal sa sarili, kapag ito'y hindi nare-reflect sa pagmamahal sa kapwa, that is selfish love. Okay? And what is our first task? Our first task is to shake hands with ourselves. Okay? Bakit ko in-emphasize ito? Kasi sa youth ministry, kahit anong gawin ng direktor, kahit anong gawin ng mga youth leaders, if you do not love yourself, hindi mo madadama ang pagmamahal. Okay? So let's start loving ourselves. Let us start getting interested in ourselves. Because God is interested in you. God is interested in each and every one of us. Do not reduce ourselves to what we know or what we have experienced about ourselves. There is something more. Because God is in us. So yan ang gusto kong iwanan sa inyo na magandang balita. Na pag-uwi natin, we have to change our attitude. What we have experienced today with ourselves will be different tomorrow. Kaya lang nasa sa atin kung naniniwala tayo. Okay? So yun, remember that. Be interested in yourselves. Okay? Do not settle to what is already familiar about yourselves. Okay? And then, yun ding para bang sa ating pakikipagkaibigan, always expect something new sa iyong kapwa. Do not domesticate one another. We only domesticate animals. Di ba? Kapag yung aso mo, ginanon mo, lalapit yan. But you know what times, in friendship especially, kung minsan, para bang sa aso na gumanong ka, hindi mo siya lalapit. Because not most of the time, di ba? Pare-pareho tayo. And we have to respect that. Never domesticate persons. Okay? Never domesticate your fellow human beings. Let us not reduce them in ourselves to what is familiar. Jesus was rejected because he was too familiar. Di ba? Kilala natin yan. Anak ni ano yan Karpintero yan And they missed God because he was too familiar. Maganda siguro pag-uwi natin as we continue welcoming this new year. I'd like to ask you,
forgiveness sa iyong sarili. Okay? Humingi kayo ng tawad sa inyong sarili. Di ba kung minsan nire-reduce natin ang ating sarili? No? So what is pamilya? So gawin natin, before we sleep tonight, let us ask forgiveness sa ating sarili.